strategy ng isang investor na kumita ng $334,000 kay Nero. At iyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ang Nero ay isang cryptocurrency kung saan ay nakakagain po siya ng traction sa Ethereum network. Kamakailan ay nagkaroon po ito ng isang matinding rally sapagkat umakyat ng higit 48% sa loob lamang ng 24 oras. Ang paglago na ito ay nakadepende po ito or ito po ay may kaugnayan sa isang whale accumulation o isang malaking investor ang bumili ng Nero. At yan ang whale ay kilala po siyang REC-Dolphin.it. Ang whale activity ay napakahalaga po ito sa price fluctuations ni Nero. Si REC-Dolphin.it ay isa po siyang malaking player sa market na ito. Noong kalagitnaan po ng buwan ng August at hanggang huling bahagi ng buwan ng September, siya po ay nag-execute ng 3 trades at ito po ay nagresulta sa net profit na $824,000. Yan, napakalapit na po niyan sa $1 million. Kaya yan po ay 30% na increase kung saan ay meron po siyang win rate na 66.7%. Ngayon ay ano nga ba yung kanyang ginawa rito or ano yung kanyang estratehiya kung bakit niya nagawang kumita ng ganito kalaki? Yan, yung kanyang initial purchase po ay inumpisahan po niyang bumili noong October 7. Yan, bumili po siya ng 1.466 billion na Nero tokens. At yan po ay sa halagang $1.8 million. Yan, malaki na rin yung kanyang puhunan. Ngayon ay ginamit po niya ang kanyang 190.5 billion na Pepe at 6 Ethereum para sa transaction na ito. Kaya dyan po galing yung kanyang puhunan dito kay Nero. Ang strategic acquisition na ito ay nagresulta po sa gain na higit $334,000. At yan po ay nagpapakita ng 19% na paglago sa halaga nito. At palangalawa ay yung kanyang market timing. Ayan, magaling po siyang tumiming. Ang timing po ng pagbili ay napakahalaga. Si REC-Dolphin.it ay bumili po siya noong nakakaranas po ng market dip ang buong crypto market. Kung saan ay ito po ay isang napakakaraniwang strategy sa mga naginagamit ng mga whales. Kaya ang pagbili po sa deep ay ito po yung nagbibigay sa kanila na makapag-acquire or makakuha ng maraming tokens sa mababang presyo. At syempre, mamamaximize na rin yung potential gains nito kapag tumaas ang market. Kaya yan po yung kanyang pangalawang timing dito, pangalawang strategy rito. Yan, magaling po siyang tumiming. At sunod ay gumamit na rin po siya ng diversification. Kaya bukod po sa Nero, si REC-Dolphin.it ay involved na rin po siya sa ibang tokens tulad po ng Pepe at saka Ethereum. Ang diversification na ito ay nagre-reduce ng risk at nagbibigay po ng multiple avenues para sa profit. Yan, sa mga hindi nakakaalam sa diversification ay yung simpleng paliwanag po rito ay wag po nating ilalagay ang lahat ng ating investment sa iisang basket or wag yung parang yung kwento sa itlog. Yan, wag nating ilalagay lahat ng itlog sa iisang basket kasi kung pag linagay natin yan sa iisang basket at nahulog yan at nabasag lahat ay ayan, wala na. Pero pag linagay natin sa maraming basket, yan, hiniwalay natin sa magkakaibang basket, ay at least maski nahulog yung isang basket ay ligtas pa yung ibang mga basket. At yan, sunod po sa kanyang sa diversification ay yung consistent trading naman. Sa kalagitnaan po ng buwan ng August at saka huling buwan ng September, si REC-Dolphin.it ay nag-execute po ng 3 trades.
kahit na nagkaroon siya ng significant na or malaking loss noong mga August 11, na-recover po niya ito ng kung saan ay kumita po siya ng malaki noong pagsapit po ng buwan ng September. Kaya ang kanyang consistent na trading strategy na ito ay nagpapakita po ng resilience at saka adaptability. Kaya yan po, sa mga gustong mag-trade dyan, normal lamang po ang matalo. Yan, ayos lang yung matalo. Pero kung yung mahalaga ay at least nababawi naman natin yan sa ating panalo. Parang yung win-loss ratio natin ay dapat mas mataas po yung bilang ng wins natin kumpara sa losses natin. Pero yung gusto kong sabihin po rito ay syempre normal lamang po yung matalo. Yan, wala pong trading strategy na hindi ka natatalo. Kaya, ayan, at ang panghuli po na ginamit na strategy dito ni Rec Dolphin.it ay ang dollar cost averaging. Ayan. Isa pong whale. Ayan, na hindi po pala si Rec Dolphin.it ang gumamit dito. Isa pong whale na may huling address na 0xAB5 ang gumamit po ng dollar cost averaging strategy. Siya naman po ay bumili ng 6 million na Nero tokens sa halagang 0.128. Sa mga hindi po nakakaalam ay ang strategy no ito ay nagre-reduce po ito ng impact ng market volatility sa pamamagitan po ng pag-spread out ng mga purchases over time. Kaya ganyan po katindi ang dollar cost averaging. At para po ito sa lahat na lalong-lalo na yung mga baguhan. Kaya napaka-epektibo po ng dollar cost averaging strategy na ito. Kaya maging yung mga professional na traders ay gumagamit na rin nito. Kaya ayan, ngayon ay ayon naman po sa analysis ng Spot On Chain ay ang consistent whale purchases noong nakakaranas po ng market dips ang crypto market ay nag-reinforce po ito ng lumalagong interest kay Nero. Ayan, bilang halimbawa ay ang whale na 0x6AB ay bumili po siya ng 17 million Nero tokens sa average price na 0.086. At isa pang whale ang bumili naman ng 17.5 million tokens sa halagang 0.154 noong September 6. Sa madaling salita ay marami pong nagkaroon ng interest dito kay Nero noong bumabagsak ang buong crypto market at sila ay nag-invest dito. Kaya ayan, meron pang isang whale ang nagdala ng renewed attention kay Nero. At ito po ay Nero on Ethereum. Ayan, siya po si Nero on Ethereum. Kung saan ay nag-surge po ito ng higit 17% sa nakalipas na 24 oras. Kaya ayan, ang consistent whale purchases noong market dips ay ayan po ulit yung pinaka dahilan kung bakit nagkaroon ng lumalagong interest dito kay Nero. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang strategy po ng isang investor na kumita rito kay Nero ng $334,000 ay isa po itong kombinasyon ng strategic timing, diversification, consistent trading at dollar cost averaging. Ang whale activity ay may malaki pong impact sa price fluctuations ni Nero at ang kanilang consistent purchases noong market dips ay ito po yung nag-reinforce ng lumalagong interest sa token na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.